Hello, magandang araw. Ay mga sa tayo amin. Ay mga nakitayo, katagijay kakabsat ka, nakitay-jay. Ay mga kumarbangan da, jay Pilipinas. Ay Diyos na iba. Magandang di Biblia, di Romans, chapter 12. Kapu, itinagdaklan nga asin ni Diyos. Dawating karon ka na kayo, maigyo, naging magpag-iyo. Kasta ang masibibya, makaya-ayo, sa pangalan ni Diyos. Amen. Kaya amin dito'y, at kanagiti kalusap mi nga sumurusurot, dito nga live streaming tayo. Kiyaman tayo di kong tawag, takal ng privilege na mangidayaw di ako, aramiden ni nangayaban ni ako, ang purpose namin na tayo. Salamat kayo. Amami nga nilangitan. Pagda kami nito ay may isa. Kaya may offer submitar na hindi magpag-ibig makastaton may sa kasi bibiyag na daton na makayayaw ka na. Kaya may ako naman nga pwedesyon namin na ito'y panangrugi karamit ni aging gana ng antas. Dawatin mi ti panangtulong mo kada kami nga mangisagana kada giti puspuso mi. Puso nga pagdaswan na giti mensahe niya. Hangkadi nga puso nga kas na bato nga natangkan nga kasla nagragsak kami nga mangawat kami sa batulan. Ito numay, ibilin, ito numay, tiinit. Nalaka nga nagtubog at nalakapan lang ang malaylay. Yung puso ko mga nadamag. Fertile soil. Kaya awatin mi si mensahe niya. Kaya ang sanlay ko basta ang tubo di kati ang tubo to kaya iyek na ibunga. Bunga nagkapugin ka. Ideklarami ka rin di ba lagi, manipot di ba ng lagi, amin nga maharaman, nagiti ang tugtog, ang i-submit mi amin ka. I-surrender mi, nagiti biyag mi ka. Kaya ako nga ibaga nga nauman ka, awan kaya mi ka. Karabinan ka. Yes mo kuminga nung na ito, nasi papabalik ni biyag mi. Uray nagiti sumurot ka, magitingin, bendisyon namin na. Sabi, maabot na masabit na giti kasapulan. Di pa naman, di pa nagkantanta. Ang takumati breakthrough, ang takumati manifestation, di pa nakabalin mo. Hallelujah. May kumasok ang takumati. Apoy. Hallelujah. Hindi ka namin ni apoy. Apoy. Nagkastay di pa nag-worship ng yari. Nag-witness ni Moses. Nalamin ni Iyag ni Moses at pinita. Iya sa nagbigan ka. Usubin mi di saudari. Usubin mi amin na malagsan di biyakan ka. Amin na magkatipa. Hindi pa nag-uyong may bigan ka o sudami. Idalang ang may kanta ako. Nawaya. Dami pa yung nga. There is freedom in the name of once again, we will declare victory upon victory. Hindi mo malagyan na natin ang society niya. Sige kami, ang may panagdamapin. Ito siya namin yan, mag-iyek. Hinala ni Jesus na ang tubig, tinawag niya kami na ito. Amen and Amen. Matayo sa ating panahon. Hallelujah! Amen. Nakakata. Hallelujah! Are you ready to worship God? Amen. So, this time I challenge you, can you give your best to God? Your best worship to God.
this very moment, Father God. Hallelujah. Lord, we stand in awe of your presence, Father God. Yes, Lord Jesus. We worship you, we glorify you, Lord. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. You are beautiful beyond description. You are marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. To all praises due, I stand in awe of you. Too wonderful for
Let
your presence, O Lord God. We thank you, Lord God, for you are here in the midst of each and every one of us. Madaydayo ka, madaydayo ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Can we give God our best clap offering outside? Amen. Amen. God is good. Dahil di siya muna kakapsat at makapauyag. Makapanatay ka siya. Yung okay lang. Amen. Madaydayo ka po. Amen. Are we all blessed? Amen. 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 Nakatune in pa po ba tayo mga kapatid? Amen. Meron po ba tayong physical Bible? Pakitaas nga po ninyo if meron. Alright. Pero kung wala yung electronics Bible, itaas nyo na lang, e-Bible. Ita cellphone at the top. Okay. Pwede na rin yun, kakasa. Pwede na yan. Okay. A blessed afternoon to each and every one of us, my dear brethren. Again. Okay lang. Let's turn this off because my eyes is burning. Amen. Once again, may I ask, are we all blessed? Amen. At handa na rin po ba tayong ma-blessed palalo through God's Word? Amen? Amen. Handa na rin po ba tayong ma-rebuke today? Ayan. I am share God's Word to each and every one of us. Alam niyo po, ang tagal ko na po itong gustong i-preach. Noon pa kakabsat. Pero sabi ko, Lord, i-apply ko muna to sa self ko. Amen. Bago ko to i-preach, i-apply ko muna sa buhay ko, sa heart ko, bago ko to finally i-preach. Ngayon, excited po ako na i-share sa inyo ito. Amen. Amen. Palakpakan tayo maniti Apo kakabsat. Alright. Are we all settled down? So, if there's this one character and attitude of Jesus that we need to imitate or gayahin kakabsat sa mga huling araw or last days, ay ito po yung capability niya na magmahal unconditionally. Okay? Can you say it? Love unconditionally? Okay. Alam niyo po, yung love ni Lord ay sobrang laki po niya, and there is no record in the Bible that He holds anger towards someone, especially to those who did Him wrong. Meron ba? Wala. Okay. So, kaya alam niyo po, 2 years ko po ito, bago ko po ito i-preach sa inyo, at 2 years ko na din po itong tanong sa sarili ko, is it really possible to live without anger? Let the Bible answer it today, kakabsat. And that's the title of my preaching today. Huwag ka na magalit. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka na magalit. Baka kanina, bago kayo pumunta dito, nagalit ka pa sa asawa mo. Sabihin mo sa asawa mo, huwag ka na magalit. Amen? Are we excited, kakabsat? Amen? I will talk to you, okay? Or, itong preaching na ito ay para sa mga may Jesus na po sa mga puso nila. Itaas ang kamay ng mga may Jesus na sa puso nila. Amen. Kung may Jesus ka na, para sa iyo ito. Kasi ang command ng Panginoon sa atin ay, tantananan, let there be no hint of anger in the last days. Or, baka magawa mo yung warning ni Lord sa Matthew 24, which is the love of many will grow cold. Shinare ko na to sa inyo noon, nagimgimong tayo pa lang and the pastor idi about the cold iti love iti tumunggal maysa. Because of the increase of wickedness and the love of most will grow cold. Kakabsat, since yung worldliness ay magiging rampant daw po siya in the last days, yung love daw nung tao manlalamig. Unang-una, manlalamig ang pagmamahal nila sa Panginoon, lalayo ang puso nila sa Lord, at aalis sila sa plano ni Lord. Nakukuha. Pero pangalawa, kakabsat, manlalamig ang pagmamahal ng tao sa kapwa niya, pati na kay Lord. And I want you to know na ang pinaka-entry point ni Satan sa puso natin, kakabsat, is kapag hindi ka na nagpapatawad.
Okay? At kapag hinayaan mo yung galit mamuno sa buhay mo. Okay? Kaya sagutin po natin ano ang sabi ng Bible pagdating sa anger. Tignan po natin our main verse for today is from Matthew chapter 5 verses 21 to 22. Inalaki NIV kakabsat. Sabi po dito, you can follow me there. You have heard that it was said that to people long ago, you shall not murder. And anyone who murders will be subject to judgment. Listen carefully, kakabsat. This is the main and highlight verse. But I tell you that anyone who is angry with a brother or a sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka, explain ko po yan mamaya, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, with exclamation point, kakabsat, will be in danger of the fire of hell. Alam niyo po ba na yung judgment para sa may galit ay parehas sa judgment ng pumapatay? Mabigat po yung nirelease ko po na word. Mabigat po yung statement na yon, pero that's the reality and that's biblical, kakabsat. And highlight natin yung word na you have heard. You have heard ko na J, kakabsat. Yung you have heard po dyan is si Jesus po ang nagsasalita dito ha. Nung sinabi po ni Jesus na you have heard, ang nire-refer po ni Jesus, kakabsat, is yung mga teachings ng mga Pharisees, okay? Narinig nyo yung mga teachings ng mga Pharisees ninyo, narinig nyo yung mga teachings ng mga rabay ninyo, kung kunana ka digit at tao hindi kakabsat. Hindi po niya pinupuntirya dito yung katuruan ni Moses or ng Mosaic Law or ng Ten Commandments. Ang pinupuntirya po ni Jesus dito is yung narinig mo sa rabay ninyo, narinig nyo sa mga Pharisees ninyo. Kasi si Jesus po, he was questioning yung interpretation ng mga Pharisees patungkol sa do not murder. Question ni Jesus yung interpretation ng mga rabbi sa Old Testament. Hindi niya po ito dinadagdagan, hindi niya po ito inaalis. Let me just be clear with that, kakabsat. Hindi niya po inaalis yung Ten Commandments at hindi niya po inaalis sa atin yung Mosaic Law. Pero, dumigay na lang kakabsat, he is revealing God's truth, kakabsat. Ang sinasabi niya, yung mga Pharisees ninyo, memorize nyo yung law. Hindi nga kayo nag-murder, hindi nga kayo pumapatay kasi sinusunod nyo yung law. Feeling nila, inobey nila yung law. Pero galit na galit naman sila kay Jesus. Come on, kakabsat. At may plano silang patayin si Jesus, pero hindi nga lang sila yung gagawa ng dirty works. Nagigets nyo ba, kakabsat? Okay, so he is pointing out yung mga hearts ng mga Pharisees, kakabsat. Hindi mo nga ginagawa yung murder, pero tignan mo yung puso mo handang pumatay. Obedient ka nga sa Ten Commandments, pero tignan mo yung isip mo pumapatay ng tao. Pang-ilang commandments po yung do not murder? Pang-anim yan, kids. Pang-6 po na commandment, tama ba ako? Or correct me if I'm wrong na lang. And yung do not murder po sa Mosaic Law, kakabsat, is prohibits the taking of human life. It is pertaining nga wag kang papatay ng tao except sa war. Kasi pag-gain nila yun sa economy nila, except yun sa war, kakabsat. And the Bible said, killing is a terrible sin. Do you believe that? But anger is also a terrible sin. Anger is also a great sin na kailangan ay wag mong gawin yung dalawa, ang pumatay at yung may anger ka. So number 1, ano ang sabi ng Bible pagdating sa galit? Number 1, basahin natin, we are judged when anger begins to enter our hearts. Huhusgahan ka ng Panginoon kapag pinapasok mo na ang galit sa puso mo. Verse 22, ano po ang sabi dyan? But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Nalawag, kakabsat? Nalawaghaan. Okay, now, Ate Joy, paano ko malalamang may galit na ako at nakapasok na ito? Ganito lang, simple lang, kakabsat. Tignan natin yung definition ng anger, okay?
Anger is a seething and brooding bitterness against someone. Let me explain that. Yung word na seething is sobra-sobra kang galit. Extremely angry ka, pero unwilling ka to express it. That's seething. Galit na galit ka, pero hindi mo malabas. Inyutot mo latan. Di ungat mo. Brooding means unhappy. Oh, di ba? Unhappy ka, hindi ka masaya, bitter ka pa sa isang tao, that's anger. And anger is extremely angry but unwilling to express it. And you have this unhappy feeling of bitterness against someone. May sapay nga meaning iti anger, kakabsat, it also means to provoke or enrage and become exasperated. Ano ibig sabihin ng exasperated? Intensely irritated ka. Meron ka bang ganyan, yung marinig mo lang yung pangalan niya or nakita mo lang isuna, malayo pa, pero nang gigigil ka na. Iritang-irita ka na, marinig mo lang yung boses na, ano ba yan, nakakainis, nakaka-irate. or frustrated ka. Exasperated is intensely irritated and frustrated. Alam mo yung emotion na hindi mo ma-express, hindi mo malabas sa tao? Kung akala natin that anger is the most expressed emotion, nagkakamali po tayo, kakabsat. Anger is the most suppressed emotion. Siya po yung mas naitatago, mas hindi pinapakita. Hanggang sa isang araw, sumasabog na lang siya. Kaya mag-ingat ka. May anger ka ba? Bitter ka na sa isang tao, hindi ka masaya sa nangyayari sa tao na yan. Yung banas na banas ka, madamag mo lang nga adasuna, di ba? May nagawa siyang mali sa'yo, may nagawang mali yung nanay mo sa'yo, iritang-irita ka, hindi mo mapatawad yung tatay mo, ano ba? May inggit ka sa mga kapatid mo at wala ka nang nakikitang maganda sa ginagawa niya. Saan nagsisimula ang quarrel? Saan nagsisimula ang mga away? Diyan sa puso po natin, niya jealousy. Tignan natin ang sabi ng James 4:1-2. What causes fights and quarrels among you? Saan nagsisimula ang away at iringan sa inyo? Ito, naka-underline. Don't they come from your desires that battle within you? Saan daw nang gagaling? Sa puso mo. Yung desire sa puso mo pero hindi mo makuha. Verse 2, you desire but you do not have. So you kill, you covet. May gusto kang bagay na gusto mong makuha but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. Alam mo ang problema ito, kakabsat, you do not have because you do not ask God. Pero gustong-gusto mo yung pera nung isa. Gustong-gusto mo yung relo niya, yung bag niya, yung kilay niya. Kasi yan. Kailan nagsisimula ang away? Dito daw sa heart natin, mga kapatid. Kaya huwag kang titingin sa ibang tao. Tumingin ka sa salamin. Okay? Tingnan mo kung may namumuo na diyang galit. May anger na ba na pumapasok sa puso mo? Meron ka na bang gustong makuha sa isang tao na hindi mo makuha-kuha, kaya naiinggit ka at inaaway mo na siya? Kitain da kakabsat. Anger is the most dangerous emotion that always threaten to leap out of control. Ang anger po is leading to violence, leading to emotional hurt. Anger is leading to increased mental stress. Tignan mo, nade-depress ka, nasa-stress ka. And anger leads to spiritual damage. Kaya check your heart. Anong sabi ng Bible? We are judged when you let anger enter your heart. Amuyo ka di kakabsat na pwedeng hindi papasukin ang galit. Kaso ang problema, hinahayaan mong pumasok. Bakit? Kasi yung mga pinakamaliliit na offense hanggang sa pinakamalalaking offense, sineseryoso mo at dinidibdib mo na pwede mo namang patawarin, na pwede mo namang isantabi. Hello, kakabsat. Offense na sa'yo yung hindi pagtapon ng asawa mo ng basura. Naipon na 10 years. Sa nga pulong nga taon nga di ka gibilbiling ti basura. Di ba si katikentu ka ti gibilbiling ti basura? Kada pinagsibog ti mula. Offense na sa'yo yung hindi siya makapagtupi ng damit na nilabhan mo.
Or yung leader mo, hindi kanya na-text na sinideta, imamhan na ka na kumusta ni pastor. Hello, kakabsat. Mga maliliit na offense ba na pwede mo namang palakihin yung pangunawa mo, yung lawakan yung pag-iisip mo, kakabsat, kung bakit hindi niya nagawa yung bagay na yun. Kaso, pinapasok mo hanggang sa naging galit po siya. Nagigets, kakabsat? Kitan tayo ti background na dito, kakabsat. Background-wise, kakabsat. Kausap kasi ni Jesus dito yung mga Pharisees at that time, kakabsat. Di ba ang yabang-yabang nila, yung mga Pharisees, hindi sila gumagawa ng kasalanan. Nagagawa nila yung 10 Commandments, kakabsat. Hindi sila gumagawa ng act of murder. Hindi. Pero sinasabi ni Jesus dito, meron kang murderous intent sa heart mo. At yun yung dangerous for judgment, kakabsat. Kasi para sa Pharisees, ang importante lang sa kanila is yung external performance, never sa heart. Kaya si Jesus, nung sinabi niya po itong Matthew 5:22, kakabsat, He was bringing the law back to the matters of the heart. Kakabsat, TFCF, it's all about the heart, kakabsat. Ayusan tayo ng puso. Now, don't get me wrong, kakabsat, hindi ko po sinasabi na anger is as bad as murder. Okay, hindi ko sinasabi yon. Kasi magiging confusing kung sasabihin natin na kapag sinigawan mo yung asawa mo dahil galit ka ay para ka nang pumatay. Hindi po ganun yung sinasabi ko. Okay? Kasi minsan, aminin na natin, talaga namang nagagalit tayo, di ba? What? Pero he is telling us na yung dalawang yon, kinukondem pareho. Yung murder at yung pag-anger. Anger ba? Panagungat kasi anger. Lahat yon pareho may judgment. Hindi ka nga pumatay, pero galit na galit ka sa kapwa mo. Same judgment yung ipapataw sa'yo. Gets, kakabsat? Okay. Nagigets? Okay, so may judgment po sa anger na binubuo mo sa puso mo. May judgment po yung anger na hindi nakakalimot. May judgment po sa anger na ayaw magpapacify. Alam niyo yung magpapacify, yung ayaw pahupa, yung ayaw mong magpalambing. Ay, hindi! Hindi! Ganun tayo, di ba, kakabsat? Ayoko! Siya muna! Suna muna, tiagpak kong babawin na, sorry. Ayaw magpapacify, kakabsat. May judgment ka po doon. Alam niyo po ba na may judgment sa anger na naghahanap ng paraan para gumanti? Kaya ang ganda-ganda ng topic natin for this 2 weeks, kakabsat. Sa sermon na, kailan ba nag-share ni Manang Bible study? Nag-Bible study pa ni Manong Alba, sa Sarunog, papada, kukunay kam amin, kakabsat. Hindi, Ate Joy, don't judge me. Don't judge me, wala na talagang galit sa heart ko, promise. Os talaga, kakabsat. Let's check the point number 2. Sinasabi mo, wala ka ng galit? Let's check the point number 2. Anong sabi ng Bible sa anger? Hindi ba, hindi mo na ilalabas, suppressed siya? Siguro nga ay tumataas na yung kilay nyo sa akin. Hindi ako galit. Hindi ako galit, Ate Joy. Wala akong galit sa tatay ko, Ate Joy. Pinakawang kusunan, Ate Joy. Pero number 2, alam mo ba na we are judged when anger begins to spill out from your mouth? Alam mo ba kung papaano namin malalaman na galit ka? Depende yan sa tabas ng bibig mo. Tignan po natin, Matthew 5:22. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka! Explain ko yan, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Dito ko sasagutin kung ano yung judgment, kakabsat. Sabi ko po sa inyo kanina na ang galit ay hindi pwedeng maitago forever. Tama po ba? Sasabog yan. Okay, lalabas at lalabas yan. Tama, hindi? Kitain that, kakabsat. Ang una niyang lalabasan ay ating mga bibig. And you know, i-define po natin, let's encircle the word raka, okay? Pag sinabi mo daw yung word na raka, kunyari si Manang Annalyn, raka ka, Manang Annalyn. Ang ibig sabihin ng raka is empty-headed, brainless. Sorry po for the word, nakita ko yung meaning na to, pero sasabihin ko lang po, ang meaning is idiot. Baka sabihin nyo at screenshot nyo dyan, 3 seconds, dahil pastora, dahil TFCF, nagmumura. Ay, hindi po, ilawlawag ko lang, kakamsa. Okay, ang ibig sabihin ng raka is, you empty-headed, you brainless,
You idiot! At kapag sinabihan mo yung kapwa mo o kapatid mo na you fool, fool means what? From the word itself, fool. In Google ko, Tagalog na, amo yung timbaga ni Google, busog. Buo. Busog ko na nakidil, luknok ko nak dati Google no ko Full kano ket ULOL, ulol or TANGA, kunara, TANGA. Meron pang isa, BOBO. Pag sinabihan mo daw yung kapwa mo ng, sorry lang kabsat, example lang, hoy bobo! Sorry for the word ulit ha, kasi kailangan nating marinto, hoy tanga! Alam nyo ba na yung raka po is untranslatable word in Hebrew? At pag sinabi mo yung raka na word, is meron po siyang kasabay at kakambal na accent in Hebrew, and the accent is arrogance. Ganun daw yun, kakabsat. Siyempre, hindi ko naman kayang sabihin kasi hindi naman ako Hudyo, di ba? Pero may accent daw siya, may tono daw siya na sinasabi mo, at may attitude na arrogance yung nagre-release. Sinasabi mong wala ka ng galit, pero tignan mo yung lumalabas sa bibig mo. Judgment comes when you start to use your mouth in libel. Judgment comes when you start using your mouth, cursing, and insulting people like raka and fool. Raka and fool sa time ni Jesus is an insult. Libel po yun, and deserve silang maakyat sa court or sa Sanhedrin. Saan galing? Anong sabi ni Jesus? Galing sa loob. Anger. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa akin na pangit yung lumalabas sa bibig mo, pero sinasabi mong pinatawad mo na siya. Hello? Kamsat. Sinasabi ni Jesus na itong verbal abuse, grabe kakabsat, dati raka, nagulat ako, JNT, may isang meaning na kakabsat kat verbal abuse ka, no? Meaning dati kat isang verbal abuse. At alam nyo saan galing? Sa sinful motive, which is anger and hatred. Hatred that will ultimately lead to murder. Murder sa spirit, murder sa emotion, murder sa mental and physical, and soon physical, kakabsat. Pansinin niyo po, walang magandang nilalabas na salita ang taong may galit. Kahit anong pilit mo, basura ang lumalabas sa bibig nila. Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. And culturally speaking, kakabsat, ang isang tao nung time nila, who referred a person, for example, ni-refer ko si Manang Annalyn na raka, imbaga kanya na tiraka, for example, alam niyo ba na answerable yan sa Sanhedrin? Answerable yan sa court. Pag sinabihan ko si Manang Annalyn, pwede niya akong kasuhan. Kapag hindi kami na-settle na dalawa, tapos hindi ako humingi ng sorry sa kanya, pwede niya akong dalhin sa korte. Sabi, sa time ni Jesus, kakabsat, dadalhin kanya sa harapan ng council. At sasabihin, kinakasuhan ko po ang tao ito ng libel. Sinabihan po niya ako ng raka. Sinabihan niya po ako ng fool. Mapapakulong po kayo dyan. At noon pa lang, pinapakulong na ang may masasamang bibig. Kasi ang may mga masasamang bibig, galing yan sa may galit sa puso, may tampo sa puso, at hindi yan gustong hayaan ng Panginoon. Amen? So when Jesus mentioned this, kakabsat, haharap ka dyan sa may Sanhedrin, kakabsat. Pero spiritually speaking, my grace, yes, papatawarin. Pero kung ipagpapatuloy mo, hindi lang yan ang kakaharapin mo. Haharapin mo mismo ang Diyos Ama at sasabihin niya sa iyo, anak, bakit mo naman sinumpa yung kapatid mo? Kaya kang iharap ng tao na yon mismo nung sinumpaan mo sa Diyos, hindi lamang sa Sanhedrin. Yan ang sinasabi ni Jesus, kakabsat. Balikan natin yung verse. Anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Malupit po yun, kakabsat. Grabe si Jesus. Si Jesus po ay gumagamit ng hyperbole. Yung hell po dyan, sa Greek word po is Gehenna. Familiar kayo sa Gehenna?
Yung Gehenna po is a place of fiery torment of those who sinned and those who are cursed forever. And sabi ni Jesus, kapag sinabihan mo yung kapatid mo, ininsulto mo yung kapatid mo at hindi ka nagpatawad at hindi ka humingi ng tawad, you are in danger of the fire of hell. That's the judgment, ladies and gentlemen. Una, haharap ka sa Panginoon dahil wala naman na tayong Sanhedrin ngayon, wala naman na tayong mga Pharisees ngayon, biblically speaking kakabsat, pero pwede ka na ring magkaso ng libel ngayon, tama ba? Pero ang pinakamasakit, haharap ka sa Panginoon kasi kinakasuhan ka ng tao na ito, hindi mo pinapatawad at pag nagawan mo siya ng mali, hindi ka humihingi ng tawad. Pero pangalawa, pag nagpatuloy tayo sa galit, kakabsat, at sa pagre-release ng galit through our insult, through curse, Gehenna, hell of fire ka, no, kakabsat. Sabi po ni Jesus dito, you will be in danger of the fire of hell. Meaning, He is stressing a strong warning, anak, that's bad. Mahirap kung puro basura ang ilalabas mo, impyerno ang katapat mo. Hello, kakabsat. So check your hearts and your words. Anong sinasabi ng Bible? Galit na pinapapasok mo sa puso mo at galit na inilalabas mo sa bibig mo. Check your words and check your hearts. Are we guilty of this? Wala talagang aamin sa inyo, may maysa. Are we guilty of this, kakabsat? Parang lahat naman tayo ata, di ba? Pero okay lang, ang Diyos naman ay mabuti mapagpatawad. Pag humingi tayo ng tawad, ay papatawarin naman tayo ng Panginoon. Tapos na po tayo. Recap lang po natin, kakabsat. Ang number 1, ano ang sabi ng Bible? We are judged when anger begins to enter our heart. Pangalawa, we are judged when anger begins to spill out. So ngayon, babantayan po natin ang mga puso natin. Amen? Babantayan po natin ang mga bibig natin. Amen? Babantayan po natin ang mga mata natin, ang mga tenga natin, o sa chismis, o sa napay, panagpanunot, and everything. Ituloy ko ito man next Sunday, kakabsat. God bless us all. Huwag ka nang magalit, kapatid. Amen? Amen. May we all stand up, my dear brethren. Amen. Palakpakan tayo maniti apo, kakabsat. Amen. May we all stand up and may we sing our worship song kanina, and may I ask our dear Pastor James to close us in prayer later, kakabsat. Thank you. God bless us all. God bless your heart. Music team, may you accompany me here, kakabsat. I stand in now. May we sing that song. Amen. Amen. Pastor James, take over, please. Thank you. God bless us all. You are beautiful beyond description.
Let's pray. Maraming salamat, Panginoon. Dahil mula pa nung Sunday School, Bible study time, yung nagturo sa amin, yung characteristic at nature ng Holy Spirit, banal na Espiritu ay nagtuturo. Hindi lang siya nag-word, kundi nagtuturo. So, dalangin mo po ngayon, in connection to the message, Panginoon, na nagkukunek-kunek sa mga Bible study namin, lahat ng ito ay kailangan talaga namin. Pero sana, hindi lang maganda yung pagtanggap dahil maganda yung mensahe. Tulungan niyo po kami magiging totoo. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Matanggal ang galit sa aming mga puso. Gusto namin aminin na may maraming mga instances na hindi kami nakakaiwas sa pagkagalit sa aming mga family, sa aming mga katrabaho, sa aming mga boss o ano-ano man. Tulungan niyo po kami palitan ito ng pagmamahal. Salamat sa mensahe. Salamat sa buhay ni Sister Joy. Salamat sa lahat ay nag-contribute ng bawat isa at ito'y nagbibigay ng kahulugan at ma-meet yung mga kailangan ng bawat isa. Hindi na namin kailangan ng mag-import ng pastor or doktor na magturo sa mga kung ano-anong bagay. Kundi pinagdalungan mo kami ng mga kanya-kanyang talent. So Panginoon, isa lamang ang aking dalangin. Ikaw ay tumitingin sa aming mga puso. Mula ngayon, Panginoon, sana yung mga bibig namin na napag-alipusta, madaling mag-judge o at kung ano man, punong-puno ng basura dahil punong-puno yung aming mga puso sa aming ng mga mali-maling bagay, basurang bagay. Mula ngayon, Panginoon, inusurrender namin ang lahat. So, bigyan mo ito, balikan mo ito ng mapagmahal ng puso, Panginoon. Sana ang lalabas sa aming mga puso ay salita na may buhay, salita na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. So Lord, again, thank you sa lahat ng pasasalamat, lahat ng pagpupuri ay may babalik lang sa iyo, Panginoon. Salamat sa mensahe at salamat sa ginawa mo na mula sa hanggang ngayon. In the name, with the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the presence and manifestation of the Holy Spirit, may the Holy Spirit continue to dwell, not just to lead, but to comfort us, to teach us. Lord, kung kailangan namin maturuan, may reside and continue to reside in our heart today